Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa Balitang Panahon ngayon. Ito ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, itong northeast monsoon o yung hanging amihan ay magdudulot rin ng mga pag-ulan at kaulapan sa ilang areas ng extreme northern Luzon. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ngayong araw ng fair weather conditions, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan yan ng mga isolated rain showers or thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil lang sa epekto ng hanging amihan o yung northeast monsoon, asahan natin na mataas na tsansa na makaulapan at pag-ulan sa mga lalawigan ng Batanes, dito sa Cagayan at sa area ng Apayao. For Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon ngayong araw. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga thunderstorms sa late afternoon to evening. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 30 degrees naman sa area ng Tuguegarao at 24 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees rin dito sa area ng Legazpi at 30 degrees Celsius sa bahagi ng Tagaytay. Sa mga areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong ITCZ magdudulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon pa lamang, itong southern portion ng Mindanao nakakaranas na ng mga pag-ulan. Asahan natin na mas rarami pa yung mga lugar na uulanin pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Kaya maganda tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao. For Palawan at sa malaking bahagi naman ng Visayas ay maaliwala sa panahon rin ang ating haharapin ngayong araw. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Iloilo at Cebu at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Davao at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, wala nang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa mga dagat baybay ng Hilagang Luzon, dahil posible pa rin tayo makaranas dyan, nakatamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga susunod na araw, patuloy na magdudulot ang amihan ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Batanes, Apayao at Cagayan. So itong areas sa extreme northern Luzon, for the next 3 days, asahan pa rin natin ang mga kaulapan at pag-ulan na dala ng amihan. And starting on Thursday, inaasahan natin ang panibagong bugso o surge ng northeast monsoon. So malaking bahagi ng Hilagang Luzon, maapektuhan na ng hanging amihan. Asahan natin na bababa yung thunderstorm activity at so mababawasan yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng thunderstorms. At kung magkakaroon tayo ng pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, ito yung mga light rains o yung mga pag-ambon na lamang. At asahan na rin natin yung pagbaba ng temperatura, especially sa madaling araw. Samantala, itong ITCZ or Intertropical Convergence Zone, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin na aakyat ito in the coming days. Magpapaulan na rin sa ilang areas ng Eastern Visayas. Kaya itong mga lugar na ito, Mindanao at Eastern Visayas, sa mga susunod na araw, maghanda tayo sa mga posibleng banta ng flash floods at landslides. At lagi naman tabi sa mga weather updates sa pinapalabas ng Pag-asa. Sa mga lugar na hindi ko nabanggit for Metro Manila and the rest of the country sa mga susunod na araw, asahan naman natin magpapatuloy itong fair weather conditions. Magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulan dahil hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi.